Tandaan niyong mabuti, lahat ng mga lumang politiko na nakikita niyo noon at nakikita niyo pa rin ang pagmumukha ng mga ito hanggang ngayon. Napabalik-balik lang din sa gobyerno. Na mapapansin niyo naman at nararamdaman pag sila ang nagpapatakbo, walang nagbabago sa iisang kilalang pangalan. Kahit ang mga anak nito ay ganun din ang pagpapatakbo na makikita nyo ang pagkakaiba sa nag-iisang pangalan at apelido ang mga Duterte. Kung inyong mapapansin, halos lahat ng mga lumang politiko at mga kaalyado nito na dati silang magkakaaway sa politika, ngayon ay nagsama-sama upang pabagsakin ang banta sa kanilang kapangyarihan at magpapabago sa makalumang sistema ng gobyerno. Naramdam nyo ang pamilyang ito na may tapang at malasakit sa bayan, naramdam nyo ang pamumuno nito, ang mga Duterte. Tandaan ninyo ang lahat ng mga lumang politiko at ang mga anak nito. Nakilala at sikat na pangalan sa politika. Kung ano ang pagpapatakbo ng ama't ina na naging negosyo na ang politika, huwag na tayo magtiwala sa mga ito. Kung ano ang pagpapatakbo nila noon ng mga lumang politiko, magpapatuloy lang ang bulok na sistema ng gobyerno, kung saan ang interes ng mga ito ay magtagal sa kapangyarihan na walang hangaring magbago ang bayan, na paulit-ulit lang na mangyayari ito sa mga susunod sa kanilang henerasyon, kung saan sa huli ang taong bayan ang apektado nito sa kanilang pagpapatakbo. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari magmula sa nakaraan panahon hanggang ngayon, kung ano nagawa nila sa bayan, na wala tayong nararamdamang pagbabago sa bansa pag sila ang nasa kapangyarihan. Napapanahon na talaga na magpalit na tayo ng mga bagong muka sa gobyerno kung saan, kagaya ng mga pag-iisip ng Duterte at Marcoleta, na makikita mo at mararamdaman ang malasakit nito sa bayan, at hindi ang mga politikong ito na layunin nila ay politika, hindi ang maglingkod sa bayan, kundi naglilingkod sa kaban ng bayan. Kaya sila nandyan sa politika na ayaw nilang mawala sa kapangyarihan. Ito ang mga politikong walang prinsipyo na madaling nasisilaw sa malaking halaga ng pondo na madaling mapasunod. Kaya nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang ginagawa. Ang mga lumang politiko ang pinagmulan ng mga rebelde o makakaliwang grupo na konektado sa mga lumang politiko. Tingnan nyo at i-share nyo ito dahil ito ang katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang Makabayan Black. Ang Makabayan Black ay yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP and PA. Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa Makabayan Black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka Makabayan Black sinuportahan si BBM? Hindi lang si BBM yung tatlo. Marcos, Araneta, Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng Makabayan Black at saka ng liberal na dinurog na yan noong panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking pwersa na sumusuporta. Sino yung malaking pwersa na yon? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Mababago yung geopolitics positioning nila. So sumusuporta na rin yung Western World doon kay liberal, kay Makabayan, sa administration, so apat na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sara. Ayaw nilang makabalik ang mga Duterte. Ayaw nila. Dahil ayaw nila ng independent foreign policy. Kaya nakakapasok ang mga ito sa gobyerno, na isa sa nagpapagulo ng ating bansa, lalo na't hindi nila gusto ang nagpapatakbo nito, kaya nagsanib puwersa ang mga ito upang patalsikin ang kinatatakutan nilang maging pangulo. Ang bansa na haharang sa kanilang layunin sa kapangyarihan sa gobyerno na magbibigay ng banta sa kanila, ang mga Duterte. Kung hindi nyo pag-aaralan ang nakaraang panahon ng mga lumang politiko na nagpapatakbo ng gobyerno, ay hindi mo malalaman ang totoo na sila ang tunay na nagpapahirap sa taong bayan
at nagpapagulo ng ating bansa dahil sa politika at kapangyarihan. Dekada-dekada nang lumilipas sa halip unti-unti. Bawasan ang mga salot ng bayan ay tayo rin ang nagparami nito. Dahil sa maling pananaw sa pagkakakilala sa mga politikong sikat na pangalan ang ibinoboto, na kahit walang alam at walang nagagawa, ay nakakabalik pa rin ang mga ito dahil sa koneksyon nila sa mga kaibigan nilang mga politiko na nasa kapangyarihan. Kung titignan niyong mabuti, halos paulit-ulit lang ang nangyayari at pabalik-balik lang ang karamihan sa kanila na sila pa rin ang inyong nakikita. Na wala pa rin pagbabago pag sila ang nasa gobyerno, na hindi matapos-tapos ang korupsyon dahil sa makalumang sistema na hindi nila binabago. Nasanay na sila sa ganitong uri ng gawain ng pagpapatakbo. Dahil pinakikinabangan nila ito sa pangsariling interes sa kapangyarihan. Kung patuloy natin tinatanggap ang bulok na sistema ng mga gawain ng mga politiko, hindi uunlad ang ating bayan sa kanilang kagagawan. Na tayo ang nagiging kasangkapan at gatasan na ginagamit nila upang yumaman ang kanilang mga bulsa, na ang bayan ang dapat makinabang. Kaya dapat nating palitan ang lahat ng mga politikong ito ng mga bagong mukha ng gobyerno. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Dahil ito ang tunay na paraan upang magbago ang takbo ng ating bansa at magtuloy-tuloy ang mga magagandang proyekto sa pagpapatakbo ng Pangulong may tapang at malasakit sa bayan. Na walang gumugulo dahil sa mga lumang politiko kung mawawala ang mga ito sa gobyerno. Kaya buksan ang inyong isipan sa mga nangyayari. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na sa aking channel. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.